At ayun, hello po, magandang hapon. Alauna na po and welcome po sa podcast namin. This is Unfiltered And DNA. magandang hapon, happy Saturday. Ako po si D. And ako naman si A. Ayan, and we're here para sa Unfiltered DNA. And we are live streaming from Fresh FM. Salamat, Fresh FM. Thank you. Happy weekend, Coach A. Happy weekend din. Nakatulog na ba tayo dyan? Tulog na yun, no? Hindi, pasensya na ho. Yung iba ho kasi, kakaumpis na pa lang ng araw nila. Yung iba tanghali na ganitong oras, naglalaba, kumakain, nanangalian. Kami po, kagigising. Galing ng trabaho from last night. Minsan nakakalimutan na ho namin kung anong araw ngayon. No? Kasi moving from, anong tawag yun, parang huli yung weekend namin. No? Saturday, Friday shift. Yung Saturday, parang wala na kaming Saturday. Diretso na Monday na ulit agad. Yan. My name is DJ Darren East. Kasama ko po si Life Coach A. Ayan, baliktad. Ayan, ito. Baliktad. Life Coach A, kamusta po ang the entire week? Oh, it's a busy week. It's a busy week. Since November, sobrang busy talaga. Every day, sobrang busy. Dami pinagkakabalahan. And dumating kasi yung mga sisters ko. So, first time namin magkita after so many years, diba? Tapos, yeah. Tapos nagpapasko ako sa hometown namin, sa Bataan, and then we'll go to Zambales. Oh, ikaw naman. Kailan po yan? Yes. After Christmas? December 19 to 28, nandun ako sa Bataan and Zambales. So, masaya. So, in the next 10 days, bago yun na naman yung anong tawag doon, environment mo. Yes. So, baka mag-live tayo, nasa dagat ako, di ba? Oh, diba? Ayan, ang ganda niyan. I'm looking forward for that. Yay! Sana lang okay yung signal doon, di ba? Oh, basta may internet signal. Tsaka, anyway, kung hindi naman po kaya, di pwedeng mag-recording tayo. So, so record na lang tayo in advance. Yeah. At least makahanap ka ng hotel or magandang internet sa room. Baka pwede rin. So, ganun na lang. So, depende sa usapan. Mga friends, welcome po sa Unfiltered DNA. Today's topic is masaya po to kasi bakit? Ang buong mundo, basta ganitong panahon, medyo nega ang dating no? So, anong tawag doon? Maraming gastusin, maraming mga price increase. Instead maging happy kasi magkapapasko, diba? Oo, mapipressure kasi. So, how to stay positive in a negative world? So, pag-usapan po natin and Coach, ang dami mga tanong at saka yung mga anong tawag doon? Yung mga dagdag na mga pakabit-kabit na mga topics, mga maliliit subtopics. Yeah. But generally speaking, yung topic talaga natin is how to stay positive in a negative world. But actually, kung magiging specific tayo, ang dami dyan. How to stay positive in life, how to stay positive at work, how to stay positive during, challenges, diba? How to stay positive when you feel like you have nothing, how to stay positive when you're hurting, 'di ba? Yun yung mga panahon na kailangan natin ng maayos at positive na mindset. So saan ka kahuhugot ng lakas na yan, ng positive vibes na yan. Kung how talaga yung how? Wala nang naiwan pagbukas ng pitaka mo. Di ba? Paano ka magiging positive kung wala na naman yung pitaka mo? Tapos alam mong papasok ka, wala kang pamasahe, di ba? Tapos wala magpapahiram, magagalit pa sa'yo. Tapos, diba? Sasama loob mo. Sasama pa loob mo kasi syempre may mga disappointment ka sa sarili. Sana hindi ko mastos nung ganito, ganyan. Sana hindi ko nabili. So marami. Bali mag-o-open siya ng maraming doors sa natin sa topic natin today. And maraming salamat to Fresh FM. Binigyan po tayo ng opportunity to broadcast our podcast and we are doing the live streaming today. On a weekend, minsanan na lang tayo. No? Isahan na lang, no? Instead ng 3 times a week kami nagre-record dati. But anyway, kasi po Unfiltered DNA, wala naman po kaming script, wala naman kaming mga anong tawag doon? Practice. Wala. Salang na agad. So, anong nasa isip, tira mo na yan. Bigyan mo na yan. Open na. So, parang candid lang po talaga. Minsan wala pang ligo eh. Naglagay lang ng pulbo.
Oo, ano lang no, nag-BB cream lang. Tama, diba? Eh kasi naman, originally, we were just talking over the phone, right? Nag-catch up lang tayo. And then nakapansin natin, dami natin natutunan sa nangyari sa life natin. So, we decided to, create this podcast. Kaya siya naging unfiltered. Talagang kwentuhan lang talaga. Bilang magkaibigan, kwentuhan lang talaga and sharing of what we've learned in life, ano ba yung mga ginawa natin, paano natin nalagpasan yung mga pagsubok natin. And here we are, baka kasi makaka-relate kayo. So, for those of you who just, come across this podcast, welcome sa aming podcast, Unfiltered DNA. We're live now sa, Fresh FM. Yes po. Yes, and thank you Fresh FM for giving us this slot. Sobrang perfect nitong oras na to is because of course it's Saturday and people might be relaxing and they might wanna, watch this podcast and also learn something, diba? And you can join as well kung makikita nyo kami. Join sa conversation, ask questions, comment lang sa Facebook page ng Fresh FM. Ayan, ikatutuwa po namin na sumisilip kayo, nanonood, kung magtatambay kayo dyan, pwede naman po kayo rin, anong tawag doon, maki-join, pwede kayong makiat. So, tutusin, pwede yata natin mag-add tayo ng isa pang tao. So parang Zoom meeting lang parang ganyan. So pwede so baka next time meron tayong mga special guests. Kwentuhan lang talaga, puro daldalan lang talaga ng ano mga pangyayari sa buhay. Ano ang pwedeng i-share natin sa mga tao, especially yung mga yun po kasi yung goal namin, yung may mga taong hurting, yung mga tao na hindi na sila makaasa in terms of pakikinggan ba sila ng mga kakilala nila, mga friends and family nila. So dito po kasi dahil hindi namin kayo kakilala, so hindi po namin kayo judge. Kung meron ko kayo pwedeng i-share kwento ng buhay nyo, tsaka may kapupulutan ng aral, then ayan, ikatutuwa po namin na i-share po live on air. And we are live internationally with Fresh FM. Ayan, galing Fresh FM. Thank you very much. Yes. And Coach Egg, 16 days na lang Pasko na. So dito na mag-uumpisa yung pressure sa sarili mo, no? Dito na mag-uumpisa yung iniisip mong negativity. Ubus na yung 13th month. Paano mo babudgetin? Paano mo mapi-please yung tao hindi mo mabibigyan? Yun yung mga mga challenge. Inaanak mong tinataguan mo na. Wala na no? Wala na. Sa binyagan at saka sa kainan, nandudong ka. Pero pag time na gift giving, wala na, kinalimutan. Kayo na lang. May mga ninang kayo. Parang ganun. Iniiwasan na, diba? Iniiwasan na. Live Coach, can you tell us more about your, yung parang mga project mo for, before the year ends, baka pwede na may habol yung mga, meron sila mga challenges in life. Ano ba ang mabe-benefit sa isang international life coach like international talaga. Okay. Ayun, so hello everyone. My name is A, or you can call me A or Arlene. Yan, I'm a life coach. And I have an ongoing program. Actually, nag-launch ito noong November 25. So, ongoing yung coaching program na yun. And this is the program that I will be using for a very long time. Kasi this framework is derived based doon sa conversation ko sa mga clients ko. So, well, if you feel like you're, stuck in life, you feel like you wanna change something in your life, if you want to level up, yung sarili mo, gusto mong i-improve yung sarili mo, gusto mong simulan yung mga bagay na gusto mong gawin, you wanted to get to know more about yourself, you wanted to get to know and understand why you're doing what you're doing, ano yung motivation mo in life, and you feel like parang hindi mo alam kung saan ka pupunta, then maybe you will be needing a coach or a mentor. Sabi nga ni Bill Gates, everyone needs a coach, no? Kahit mga presidente yan, mga fashion model yan, mga actors and actresses, they need a coach to guide them on what to do and strategize sa life. Ganun din sa atin, sa ating mga ordinary people who's living an ordinary life. Minsan nga extraordinary life pa, di ba? So, if you want to transform your life, if you want to transform yourself and be the best version of you, you get to know yourself first.
and I might be able to help you with that. So you just need to send me a DM if you feel like you need to talk to a life coach. Ano bang benefits ng life coach? Well, someone will be able to listen to you. Someone will be able to challenge you through provoking questions, through questions that would establish answers na coming from you para mas maintindihan mo pa yung sarili mo. So I have this recent coaching program that I created. It was launched last November 25 and it's ongoing. This is not something like sa mga program na nabibili nyo over the internet na self-paced siya. All throughout the program, I will be there with you to guide you, to ask questions. Alam nyo yun. I'm also a certified NLP and also a CBT practitioner. So yung mga techniques sa coaching na yan, I can, use. Depende sa need mo. Okay? So, ano bang magiging benefits nun? Of course, you will end up the way you want para sa sarili mo. If you want to be a better version of you, your version 2.0, you wanted to do that, yes, we can do that. No? Unwrap natin yung mga baggages na yan. I-unwrap natin yung mga self-sabotage mindset na meron tayo. I-unpack natin yung lahat ng mga pains mo para mas maintindihan mo. Baka kasi hanggang ngayon, you're living a life with that guilt feeling na ang dami kong nagawang pagkakamali, then hindi ka makamove on kasi iniisip mo nagkamali ka, nakala mo hindi mo na mababago yung buhay mo, sorry. But no, nagkakamali ka, kaya mo pang baguhin yung buhay mo, kaya mo pa mag-transform even right now. You can actually do it even right now with just one step that you need to do. Ito lang yung question ko doon. Do you want it? Do you want it that much? And make a decision and act on it. And that's it. Right? But then again, of course, hindi mo magagawa yan unless na lang mas naiintindihan mo yung sarili mo kung bakit mo gustong gawin yun o yung ba talaga yung gusto mong gawin. So, it's like a talking therapy during coaching, no? And it has 4 phases just sa coaching framework ko. But then again, before tayo mag-go through just sa coaching program na yan, of course, there's gonna be a prerequisite call where we will have to evaluate if kailangan mo ba talaga ng program o baka naman kailangan mo lang mag-consult. And then we can work something from there. I can give you something from there based doon sa need mo. So, hindi masyado pang kilala ang coaching sa Pilipinas. If you can remember during pandemic, actually, pumunta kami kailan saan kami pumunta? Last Saturday, ay punta kami Park Mall. Okay. Sumakay kami ng Grab, and yung driver ng Grab is a lady driver. And then, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, kamusta po ang kita sa pag-Grab? Sabi niya, kung masipag ka lang talagang lumabas, masipag ka lang talagang mamasada, okay naman po yung kita. Sabi ko, talaga po? Sabi ko, ilang taon na po kayo nag-Grab? Sabi niya, after pandemic na kasi during pandemic may business ako. Sabi niya, marami siyang mga businesses, kaya lang nagsara kasi nga, very challenging yung during pandemic. Wala naman taong lumalabas talaga noon, di ba? Ang nauso noon, delivery na lang. Pagkain, kahit sa buong panlaba, dinideliver sa bahay natin kasi nga, pandemic. And then sabi ko sa kanya, kumusta naman po ngayon ang kabuhayan niyo? Nakabawi na po ba kayo? Sabi niya, hindi pa masyado, pero mas nagpo-focus ako ngayon dito sa pag-Grab ko. And then sabi niya, alam mo, iba tayong mga Pilipino no? Kahit na sobrang dami na natin pinagdaanan after ng pandemic, nandyan yung Odette, di ba? Nagkasunod-sunod yung nandun ka na, start ka na bumangon, ayan naman si Odette, talagang tinamaan naman tayo ng Odette, grabe yung nangyari. Oo, so kinimento niya sa akin ano yung mga dinanas niya, nag-share din ako ng mga experiences ko, yung tipong pumipila ka sa ATM ng 3 hours, tapos nandun ka na, ikaw na yung susunod, naubusan ng gasolina, wala ka nang na-withdraw, di ba? Nandun yung mga tao na nagbebenta ng mahal na tubig, yung 1 litro na tubig, grabe, magkano? Almost 200 or 150, di ba? Isang bote. Sobrang hirap noong Odessa. So, kinuwento niya. And then sabi ko sa kanya, ano pong impact nito sa inyo psychologically? Sabi niya, actually, lumalaban na lang tayo mga Pilipino kasi hindi naman uso dito ang psychiatrist Sa ibang bansa, di ba, meron silang mga kailangan
tawag dito, meron silang therapy para maka-get over sa mga traumas nila, di ba? During pandemic, nagkaroon ng mga anxiety yung mga tao, na-depress May yung mga outlet tao. sila no? Tsaka required Yes. Required sila, may nagpo-provide sa kanila ng ganong klaseng support. Pero sa Pilipinas, anong ginagawa ng mga tao to cope up? Nag-video okay. Chismisan, video okay. Video okay. Anong tawag doon? Oo. Kasi naturally, tayo mga Pilipino talaga, hindi natin binibigyan ng pansin ang mental health. No, pilit natin kinakaya na makasurvive tayo, pilit natin kinakaya na maging okay na lang tayo kahit na hindi tayo okay. Kasi hindi ganun pinamulat sa atin ng society na meron palang pwedeng ganito. And people will always think na going to therapy, parang ano ako, sira ulo, ano ako, baliw. Sabi nga nung tuwing ko, depression, wala naman yan dati. It's katamaran naman yan eh. Yes, parang gano'n. Totoo yan. There are people who doesn't believe na may anxiety, na pwede ka ma-diagnose with PTSD, or pwede ka ma-diagnose ng severe depression or anxiety. Maraming tao na hindi naniniwala dyan. Pero kung ikaw ang may pinagdadaanan yan, maiintindihan mo that your brain and your body is not sync. Kasi sabi ng brain mo, bumangon ka na, maligo ka na, pero yung katawan mo, ayaw pa, kala mo bumangon ka na, yung pala, hindi pa, nakahiga ka pa rin dyan. At hindi po yan katamaran. Talaga struggle siya mentally. Hindi sumusunod yung katawan mo sa'yo. So, we have to recognize that. We have to know, and we have to accept na this is happening unless na lang talagang sasabihin mo sa sarili mo na, okay, this is not happening, then wala mangyayari sa'yo, di ba? Magpapatuloy ka ng ganyan sa buhay, and later on, magpapile up lahat ng mga emotions na yan, lahat ng mga naiisip mo, and then, mas malala yung magiging impact sa'yo kasi nawawalan ka ng pag-asa, parang feeling mo, parang ang gulo-gulo ng buhay mo, kahit hindi naman. Yung sinasabi nilang ang gulo-gulo ng buhay ko, actually, wala namang gulo sa paligid mo, wala ka nakikitang nag-esperahan dyan sa... Diba? Kahit nandiyan ka sa isang bahay, out sa isang room mo, nararamdaman mo na parang ang gulo-gulo ng buhay. No. Ang magulo is yung isip mo. Yes. Yung magulo is yung isip mo. So, hindi nga talaga nare-recognize dito sa atin sa panahon ngayon itong coaching or therapy session. But I can see people who are already practicing nitong mga ganitong klaseng tawag nito, services. Like they have this parang retreat wherein people can just, vent out, malabas nila yung mga gusto nilang sabihin sa mga tao na hindi nila nakakausap or hindi nila na-release yung mga gusto nilang sabihin. That's also part of coaching. You will have to unpack everything na tinatago mo dyan sa isip mo or sa sarili mo so that you can live a peaceful life. You will have a very productive life. You will have a life na at peace ka, wala kang problema. Kasi sa totoo lang, yung struggle sa life natin, nagsisimula talaga yan dito, sa isip natin. Tapos hindi magko-connect sa heart, no? May gusto yung may desire ang heart, yung isip ayaw niya, yung katawan, mas lalong ayaw niya sa tatlo na yung kalaban. Di sila parang di sila magkaibigan, di sila magkakilala, di ba? So, that's mental health. Wala ka pa malapitan sa circle mo kasi pag kinausap mo yung magulang mo, hindi maniniwala sa iyo. Yes. Yung mga kapatid mo, arte-artihan ka lang. Yung mga friends mo naman, iinom na lang natin yan. Mas lalo ka pang pag nalasing ka, wala na. Band-aid solution, di ba? Parang ngayon okay ka, bukas hindi. Anong tawag yun sa trabaho naman? Parang nakakahiya naman ikwento yung buhay mo sa ibang tao. Kumbaga, ano pakialam nila? Mga ganon. Naalala ko kasi yung mga ganitong mga session, Coach A. It was retreat connected sa religion, di ba? Kung depende sa eskwelahan mo, especially if ang school mo is more on nasa anong tawag doon, nasa church. So mga ganon. It's either a Catholic school, so meron kayong retreat na pupunta kayo dun sa parang bundok na monastery, then doon kayo doon kayo open session, doon kayo mag-iiyakan. Totoo yan. Anong tawag doon? May magtatap sa iyo tapos sasabihin ko ano yung mali mo o ano yung hindi nila nagustuhan. So, hindi mo kakilala yun or mare-recognize mo yung name pero naka-blindfold ka. Yung mga ganun ng mga experience. Actually, high school yata na experience yung ganun. Hindi mo alam no? Meron ka palang, may kasalanan ka pala kay ganito, ganyan, tapos hindi nasabihan.
Moving forward, sa panahon natin ngayon, I think this is the best time. Kasi bakit? Transition siya, December, going to a new year. Di ba? Marami tayong hinahabol ng mga New Year's resolution. 2024, gusto ko baguhin yung buhay ko. Hindi ako naging productive for 2023. So may mga disappointments ka. Meron ka mga sinasabi natin na hindi mo na-accomplish for 2023. How does a life coach help you to become a better you, Coach A? Well, first off, you can change or start changing your life without waiting for January 1. Tama. Mindset na lang natin yun na, okay, bagong taon, bagong buhay. Parang kasabihan na lang siya. But actually, yes, you can start right now. If you have decided na you wanted to change something in yourself and even in your life, you can actually start doing that without waiting for New Year. Para nakasanayan lang natin sa culture natin, mag New Year's resolution ako, gagawa ako ng mga bucket list. Anytime pwede mong gawin yan. Yes, naging part lang ng culture natin na dahil nga bagong bago lahat ng pwede mangyari sa life ko, itong gusto kong mangyari sa life ko. Or actually, it's a mindset natin yan na gusto natin mag-gawin. Schedule Walang gumawa walang day. Yes. Kung titingnan mo sa day to day, it's when the sun comes up, di ba? Ang end of day mo is when the sun goes down, pag nag-sunset. That's your time frame. Para sa mga animal kingdom, yun di ba? Matutulog na sila pag dumilim. So ganun. Tayo, gumawa pa tayo ng schedule. So diyan nag-umpisa yung mga procrastination, Coach di ba? Kumbaga, ano ba ngayon, Sabado? Instead ka mag-gym. Bukas na lang. Monday. Pagdating ng Monday, wala ka nagawa. Wala ka na umpisahan. Kasi tayo parang yung brain kasi natin sinasabi sa atin na dapat comfortable ka, dapat safe ka, dapat hindi ka nahihirapan. Nung mga bata tayo, ang mga parents natin very protective sa atin, no? Normally, mga parents really very protective. Yung tipong pag nadapa ka, itatayo ka nila, hawakan ka nila sa kamay. Alam mo yun, aalayan ka nila palagi. So, nung lumalaki tayo, lagi tayo nasa safe space, no? Gusto natin magkaroon ng comfort. I mean, dapat lagi kang safe. So the brain would always say na, wag kang pupunta dyan kasi masasaktan ka o madadapa ka, masusugatan ka. Even sa relationship, no, yung mga nakaranas ng hindi maganda sa past relationships nila, your brain will always tell you, no, not that one, because you're gonna end up hurting yourself, di ba? May warning ka kaagad. Kahit gusto mo, no? And it is because hindi ka pa ready. Hindi ka ready na i-recognize na I can actually take a risk. And I have full control of how I will respond to these risks and challenges and consequences sa buhay ko. So kung wala kang ganitong mindset at puro ka nabubuhay ka sa fear, and fear is the root cause of anxiety, then how can you live a very peaceful life, a happy life, a productive life kung ganun yung magiging mindset mo? So coaches are just facilitators, no? Facilitators sila sa mga tao na gustong baguhin yung life nila. No, we will guide you. It's because of course we care for you. Ang mga coaches na yan para siyang kaibigan mo. They will listen to you, we will listen to you, we'll ask you question, ba't mo nararamdaman yan, anong basis ng mga nararamdaman mo, anong basis ng alam mo yun, yung iniisip mo, saan mo binase yan, is it based sa emotions mo or based sa nangyayari sa'yo presently in reality? Kasi minsan nire-reference natin yung emotions natin from the past. Kasi nasaktan ako niyan, hindi na ako uulit kasi ito na naman, di ba? Parang you judge your present moment based on your experience sa past instead of you parang i-enjoy ang moment. Oo, may data kasi, no? Meron kang experience, meron kang na. Exactly. So, we will install that kind of mindset na hindi mo kailangan isipin yon and that you will have to practice living right now. Hindi from your past. Ialisin natin yung reference na nasaktan ka nung past mo or from your past experiences. And then, yung decision mo is based from that. No. Yung decision natin dapat, based sa anong nangyayari sa'yo ngayon. Hindi impression niya right here, no? Kung nasa dulo ka ng parang cliff, tapos ang ganda-ganda ng dagat, meron na aksidente dito. So, hindi ka tatalon no?
Pero yung pala, pag tinry mo, wala na, bahala na. Pag sumigaw, yes. Pagdating mo sa tubig, at sarap na feeling. So parang ganon. So yun yung mamimiss mo kasi biglang papasok yung fear di ba, Coach A? Parang ganon. So yun yung challenges natin on a day-to-day basis. Yung risk at saka yung parang, anong tawag doon? Yung nag-hold back sa atin. Dahil sa your mind is trying to protect you. But you know your heart's desire. Kumbaga may gusto ka di ba? Kumbaga sa lalaki, uy, ang ganda niya. Pwede bang makipagkilala? Yan. Tapos biglang sasabihin, baka mabasted ka, hindi ka lahat ng lahat ng mga hindi So, alam mo bakit? Bakit iniisip na isang lalaki sometimes na mabasted ako? Rejection. Kasi kino-compare mo na kaagad ang sarili mo sa mga taong nakapaligid doon sa babaeng gusto mo. Yeah. Na feeling mo hindi mo ka-level. Kaya sasabihin mo, ginadjudge mo na yung sarili mo na, ay baka mabasted ako. Oo, kasi siya mayaman siya, ako mahirap lang, siya ganito siya, ako ganito lang. So ikaw mismo nag-put down sa sarili mo instead of you encouraging yourself na sabotage, talagang sinira mo yung sarili mo no? Yes. Tapos after 2 months nakita mo sa mall, may kasamang pangit-pangit. Ba't gano'n? Naunahan ka, hindi kasi malakas ang loob di ba? Parang diba? Kakaiba nun kasi iba siguro mindset niya, siguro inisip lang gusto ko talaga tong babae. I got nothing to lose, no? Yes. Diba? So, malaki yung advantage ng mga tao na kayang-kaya nilang gawin yung gusto nila at walang nag-hold back sa kanila. Yes. The first person who will believe in you is you. Dapat. Diba? Ang nangyayari kasi tayong unang-unang nang sisisi sa sarili natin. Nasaktan ka na nga, ikaw pa may kasalanan. Ikaw pag gumawa ng para situation talaga ang tagal mong pinag-isipan no. Mga parang tawag doon, yung parang call flow, parang tawag doon po. So, yes, no, balik ka doon sa yes. Para may flow guide kayo, no? Flow guide. 'Di ba? So, how do you stay positive in a negative world? How do you stay positive when you're facing challenges? How do you stay positive when you're hurting? Is it even possible to stay positive in a very difficult situation? The answer is yes. Kasi yung positivity na yan does not mean na hindi mo na i-acknowledge yung nangyayari sa yung right now. If you're hurting, if you're being challenged, if you're having a difficult time, or if you have been rejected, hindi ibig sabihin nun, iba-brush off mo na siya. Hindi, positive ako, okay lang sa akin yan na ma-reject ako, or okay lang sa akin na masaktan ako, o dapat okay na ako ngayon. No, you have to go through the process. No, proseso yan, hindi mo kailangan na skip yung process ng emotions mo based doon sa mga experiences mo. Ang technique lang talaga dito is that how you see it, how you see your current situation, and how you see yourself in that situation. Hindi ibig sabihin na to stay positive is smile ka lang ng smile kahit naiiyak ka na. Hindi po ganun ang positivity. Ang dami mo nang dinadala-dala sa bibig, no? Yes. Oo, parang gumagapang ka na tapos pinipilit mo pang tumayo kasi gusto mo maging positive, no? Parang hindi ganun yung... mas lalong masakit yung sa sarili. Yes. Diba? Yes. Kasi dinideny mo yung sarili mo. Yes. Coach, question. Parang ganito, situation lang. Kumaga, you're stuck in a toxic workplace. Paano ka lalabas in terms of wala ka pang na-prepare na budget, hindi ka pa makapag-apply and lumipat sa ibang company, or in a relationship, ang daming biglang nag-open yung mind ko, in a relationship na parang napaka-toxic, na you wanted to let go, pero dahil sa yung comfort, yun yung parang at home ka, routine, yung mga ganun, halimbawa, sa neighborhood, gusto mong lumipat ng ibang bahay, gusto mong mag-ipon ng pera. Ang daming napaka-negative yung buong vibes natin because of the mga what ifs na yun yung challenge sa'yo. Pero hindi ka ngayon makapag-move forward. Pero sabi mo, if you don't take the risk, hindi ka lumabas sa comfort zone mo, wala ka rin magagawa. You will stay there, You get stuck. So dyan yun yung
mangyayari na ang kalaban mo yung sarili mo na. Actually, lagi kalaban natin sarili natin. Lagi talaga kalaban natin sarili natin. Sige, isa-isayin natin yung sinabi mo. Toxic work environment, toxic relationship. These are uncontrollable. Yung environment mo, uncontrollable mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin na para hindi ako maka-experience ng toxicity sa buhay ko, babaguhin ko yung environment ko, so kakausapin ko itong mga tao na to para magbago sila. We cannot do that. No? People are just people. Yes, no? Toxicity is... Diba? Lumipat ka na ibang TL kasi toxic yung TL mong isa. And then yung araw-araw mo pa rin siya nakikita. And then, natotoxican ka pa rin kasi nakikita mo siya araw-araw, diba? Nare-remind ka na, ganito siya. So, hindi mo kasi pwede baguhin yung environment mo. Pero you can change how you see it. Yun. Yeah, you can change perspective, how you see yourself in that situation. Sige, pagpalagay mo na, very toxic ang relationship na yan. Will you do your hardest, di ba? Give your hardest effort para mabago mo yung tao niya kasi toxic siya sa buhay mo? Or will you start working on yourself and ask yourself, bakit ko nararamdaman na toxic ang relationship na to? Ano ba yung nagiging reason para sa akin, para sabihin ko na nasa toxic relationship ako? O sinasaktan niya ba ako? Hindi ba siya emotionally available sa akin? Or nagnanag ba siya palagi sa akin? Depende kung ano yung nakikita mo. And then, how do you see yourself in that? Kasi ang unang-una mong ifo-focus dyan is yung sarili mo. Yung sarili mo kasi hindi mo makokontrol ang nasa paligid mo. Hindi mo makokontrol ang mga binibigay ng tao sa iyo. Ano masabihin nila, perception nila about you, hindi mo yan makokontrol. But you can always control kung ano nilalagay mo dito. You can always filter that. Napakadaming mga thoughts ang pwede mong i-entertain, but the thoughts that you focus on, that will change your behavior through your emotions. Kasi ganito yan. So, kunyari si Ren toxic, no? Toxic nito sa Ren, araw-araw na lang nakikita yung mali ko, parang gano'n, uy, bakit ganyan yung mga post mo? Uy, bakit ganyan yung suot mo? Uy, bakit ganyan yung lipstick mo? Mga ganyan. No, ang dami niyang napapansin, no? Kailangan ko bang sabihin kay Ren? Of course, kailangan mo call it out, di ba? If you feel like parang na-offend ka na or hindi ka na comfortable. Pero if tuloy-tuloy pa rin siya, wala ka na magagawa doon kasi ganyan na talaga siya. So what will you do? What will you do? It's either you disconnect yourself from that person, diba? Not necessarily natanggapin mo lahat ng sinasabi niya. Kasi hindi mo siya makokontrol. Ang makokontrol mo is how you respond to it. How you see yourself dyan sa situation na yan. So you can either make a decision na, okay, wag mo na siyang pansinin, disconnect from that person because that person is toxic sa'yo. Ikaw ang gagawa na sa sarili mo at hindi siya yung iko-control mo. Iko-control mo yung sarili mo, yung iniisip mo. Nasa toxic, tawag nito, work environment ka, sigaw na sigaw ang boss mo and all that, but you can always express yourself, no? Sa sitwasyon na yan, parang you can talk to that person na medyo hindi maganda na sinigawan mo ko, and then that's it. Hindi mo na pwedeng baguhin yung tao na yan na every time na ginagawa niya yun, i-call out mo yun kasi mag-aaway lang kayo. Anong gagawin mo? Okay? Pag sinigawan ka, anong gagawin mo? Will you retaliate? 'Di ba? Sasagutin mo rin ba? Mas lalong toxic yung kaya nag-away na kayo, hindi ba? Pero para rin siyang hindi sisigaw. Yes, and it's not gonna be good for you, lalo na kung nasa work environment. Lalo na kapag nagpo-provide ng feedback sa'yo, ang kunyari manager mo, kasama mo sa trabaho, team leader mo, or kung sino man yung mga nandyan sa trabaho mo, do not take it personally. It's not them questioning you as a person. It's just them telling you the feedback na maybe you need to improve on, and try to ask yourself na, nakakatulong ba itong feedback na to sa akin? Sige nga, tingnan ko, oo nga, no, medyo sablay. Biglang nag-log out, no? Ay, kasi, based from experience, actually, hindi ko siya matatawag na toxicity kasi sobrang na-appreciate ko talaga yung boss ko, no? I'm not gonna mention his name. Because every time na may opportunity ako, hindi talaga niya tinitigilan ako hanggat hindi ko
natatama yung opportunities ko. Lagi talaga siya may follow through, lagi siya mag-ask ng question, nagawa mo na ba to? O ano na ang status nitong issue na to, ganyan. Parang nasa na yun, anong tawag doon? Breathing on my neck. Stress ka, yes. So parang ano ba yan? Ano naman siya? Kukulat na naman niya ako, pagagalitan mo ko. Pero I practice separating my personal may personal feelings na kaya na naman, gagalit na naman siya sa akin. No, hindi ko iniisip ng gano'n. Minsan may ego rin tayo no? Yes, correct. Kasi nga may ego tayo. So, ang ginagawa ko is that I listen to the feedback. I do not consider that it's a personal attack. I do not consider that na kini-question niya ang pagkatao ko. I do not consider na this person is looking down at me. Hindi ganoon yung mindset ko. Ang mindset ko is that this person really cares for me. That's why gusto niya maging maayos ako. Okay, pakikinggan ko. And then I will try to do and create some actions para magawa ko yung ina-expect niya sa akin. So dapat baguhin yung perspective mo, no? Oo, kasi akala kasi natin ina-attack tayo palagi. Akala natin at fault tayo. Akala natin na lagi na lang tayong mali at wala tayong ginagawang tama. Hindi gano'n. Kaya rin naman kasi yung pagsisigawan ka sa no? Iba naman 'yon. You have to stand firm with your belief na tao ako, dapat irespeto mo naman ako. But hindi mo kasi pwede siyang yes, talk to that person in private. That's how you address it. Talk to that person in private and don't take it personally. Ano man ang sabihin ng mga tao na nasa paligid sa iyo, do not take it personally. Diyan kasi ngayon papasok yung self-awareness. Kung talagang kilala mo yung sarili mo, kung ano man ang sabihin ng mga tao na yan, it doesn't matter to you kasi kilala mo yung sarili mo. Sanayan. Pakapala na lang no? Yeah, I mean, I call it being humble. Being humble in such a way that you're welcoming criticism or constructive feedback. It is because you should have that kind of mindset na this is for my own improvement. Baka kasi hindi ko nakikita na may mali pala ako. And then itong tao na to nagpo-provide sa akin ito, let me check on it and see if I can improve on. If you always think about, ano ba yan, lagi na lang niya akong pinapagalitan, pinaprovide ng feedback. Siguro ang bulok-bulok ko, siguro hindi ako magaling, di ba? Siguro ako yung the weakest link sa team. Pagka ganyan, yes. Parang sasabihin ng team, kaya bumagsak yung stats natin dahil sa'yo. Hindi ako nakakuha ng commission dahil sa'yo. Based lang naman sa data, pero hindi ibig sabihin na bulok ka. Anong nangyari kasi, ego mo na kasi. Yes, of course, masakit naman talaga na ganun sabihin, di ba? Pero for your own sake, for your mental peace, di ba? Do not take it personally kasi it's not about you. It doesn't define you. Kailangan maging matatag ka sa paniniwala mo na yung sinasabi sa akin ng mga tao, it does not define me and it does not measure my worth. Tama. Diba? Hindi ibig sabihin nag-provide siya ng feedback. Ang worth mo is ikaw ay bulok, ikaw ay walang alam, ikaw ay not araw mo dahil sa ganun lang no? Exactly. Diba? Take it as it is. It's okay, ikaw nagpabagsak sa team. Bakit? Kasi bumagsak yung ganito mong score Yun lang yun. Pero hindi dahil hindi ka magaling. May opportunity ka, yes, you can work on it. Just listen to that feedback and that's it. Move on ka na. You don't have to really take it very, very personal dahil iisipin mo na, ayan, bulo kasi ako. Mag-resign na lang ako kasi ako yung napapabagsak sa team. Hindi ka fighter. Diba? You're willing to learn. Yes. Because ang nagpapaandar sa'yo is yung ego mo. Pero sa school, dati, ganun na di ba? Kumbaga sa mga teacher, no, kung alam niya na slow ka, ikaw yung tatawagin. Kasi challenge ka niya. Wala kang assignment, ikaw yung challenge ka niya. Pag masipag ka naman, tatawagin ka naman niya pagkatapos ikaw magsusulat ng mga topics na doon sa blackboard. Ikaw inutusan. Ikaw mag-erase. Kaya huwag ka magpapakita ng kasipagan sa school kasi pagsusulatin ka ng teacher mo doon sa blackboard. Tapos pag uwi mo sa bahay, nagkikwento mo sa tatay mo, Tay, tuwang-tuwa ako, bakit?
tinawag ko ng teacher ko. Bakit? Ako lang yung mag-isa nag-raise ang hand. Talaga? Ano ang question ng teacher mo? Sino walang assignment? Ayun pala. Wala siya assignment. Siya yung nag-stand out. Siya yung walang assignment. Oo, di ba? So mga natututunan natin no, mga bata pa tayo na nadadala natin sa buhay natin. Sometimes yung root cause talaga ng lack of self-esteem and self-confidence is rooted doon sa mga experiences nila nung pagkabata pa sila, and even yung mga experiences nila sa relationship. Remember na ang buhay natin is all about relationship. No, it's all about the people we were with. It's all about, the people na nagsusustain or nagigive ng value sa life natin. And if we're surrounded with toxic people, then your life will also be toxic. So ikaw kailangan mo mag-decide to remove yourself from that instead of you trying to change these people na you can't. You cannot change these people. You cannot force these people to respect you, to love you, to be sensitive to your feelings. No, we cannot. But you have to manage yourself. Sa sarili mo, ikaw dapat mag-focus. Kapag you feel like nasa toxic environment ka na, nasa rough times ka na. O example, you're having challenges sa buhay mo na walang ka ng trabaho, wala kang pera, wala kang makain. Anong gagawin mo? Magse-self-pity ka? Diba? Dalawang daan yan eh. Kumbaga, yes. Do you need to do something about it or do you need to wait? So parang ganun eh, no? Diba? Na may humingi na may tumulong sa'yo and then humingi ka ng tulong and then hindi ka natulungan and then sumama yung loob mo. Sila pa yung masama. Sila yung masama kasi hindi ka tinulungan. Diba? May kailangan na help, hindi ka tinulungan. Ako natutunan ko talaga sa buhay na every time I experience challenges, hardship, heartache, I tell myself na, this is telling me something. This is teaching me something. What is it? Hindi ko tatanungin yung sarili ko, ba't ba sa akin pa ito nangyari? Ba't ba ito nangyari sa akin? Instead, I rewire my question sa self ko na, what is this teaching me? Because those pain, those challenges na you're experiencing is teaching you something. It is making you realize na ano yung deserve mo. So kung nahihirapan ka ngayon dahil wala ka ng pera, ano bang nangyari? Diba? Anong natutunan ko dito? Kasi naman sige ako ng order. Pero you cannot, anong tawag doon? You cannot tsaka and blame yourself na ganun nangyari. So you can move forward and change it para mabago. Use questions that would help you evaluate your actions. Diba? Bakit ako walang pera ngayon? Bakit wala akong naiipon? O how are you spending your money pala? Yeah. Diba? Sa samgyup ng team eh. Nagsamgyup ka, nag-Starbucks ka everyday. Diba? Nag-order ng coffee yung TikTok, sa Shopee. Wala akong tandaan na lang. Sige, order na rin ako. Order na ako kasi ayaw mong mapahiya. Diba? And you always trying to project na you're someone else. Actually, hindi ka nagiging authentic sa sarili mo. So, use that situation, that challenges, that pain, that heartache, not to question yourself, but to evaluate your action. Ano man tinuturo nito sa akin? Kasi nakita ko na yung red flag, pinabayaan ko lang. So, next time, ito yung hahanapin ko. So, may list down. What are the things that I will be looking for from that person na sa tingin ko is makakabuti sa akin, or ready sa isang relationship, or swak sa tao na hinahanap ko. Or kung sa life naman yan, you're having always challenges in terms of financials, evaluate mo, ano bang mga kailangan kong i-cut dito sa behaviors ko that is constantly making me parang alam mo, financially unstable. Diba? Evaluate mo siya, pero wag mong questionin yung sarili mo. You evaluate because you wanna create a plan and you wanna take action on it. And you make sure na whatever action na you feel like ito yung makaka-resolve sa issue mo ngayon, gawin mo. Alam mo kung bakit ang susunod mong problema is procrastination. Because you don't believe, because you don't believe na you can. Takot ka maging successful. Do you know na may mga tao na takot maging successful? Kasi marami daw manghihingi. Hindi lang yun.
Kasi napipressure sila doon sa tataas yung expectation nila sa akin. Yun, parang Hindi ganun. na ako pwedeng magkamali kasi successful ako ngayon. Hindi ako pwedeng bumaba. And it's your ego telling you that. Fail. I cannot fail. Yung mga words na ganyan. Yes, it's not about you accomplishing something. It's the journey that makes you who you are. 'Di ba? Hindi lamang yung destination mo yung tinitingnan mo na successful ka. Kung hindi, ano bang paano ka ba na-develop during that journey? Ano ang nag-improve sa iyo during that journey? O mas naging resilient ka, mas naging patient ka sa self mo, mas naging patient ka sa life, mas nakita mo na hindi pala nag-work ang ganitong technique, ibahin ko naman. So naka-develop ka na strategy. Alam mo 'yon, madami kang matutunan. It's not just achieving that goal. It's who you become while you're trying to achieve that. Ang nakakainis doon, Coach, ikaw yung naging mismong critic sa sarili mo na hindi mo pa ginagawa, no? Hindi pa nangyayari. Inumpisa mo na lahat ng criticism, ikaw na yung sumaway, ikaw na yung nagsabing hindi ka successful, talagang self-sabotage ang nangyayari. Self-sabotage talaga, and people are usually putting labels sa day nila. Kahit na hindi pa naman talaga tapos yung araw. Kailan ba matatapos yung araw natin? Di yung pagka tayo namatay na, hindi ba? So why do you judge your day na it's a shitty day, sorry for the word, pero actually hindi naman. It's just how you see it, na bad life or bad day. It's just a bad day, not a bad life. No? Or maybe it was just your mood. So we cannot self-regulate. Yung tinatawag ko na self-regulation if hindi ka self-aware. Wala kang self-awareness about how you feel, about your thoughts, about your action. Ba't ako nagre-react sa ganito? Ba't ako nasasaktan? Nasasaktan ba ako? Or na-frustrate lang ako or na-disappoint ako? Okay? Most of the time, we're hurt because of our expectations sa tao na hindi na ibigay sa atin. Like, someone told me na, he loves me, pero at the end of the day, nag-cheat siya. So, you expected that person to love you and be loyal to you, pero nag-cheat siya. So, you're expecting that person na gagawin niya yung pinramis niya sa'yo or sinabi niya sa'yo, kaso hindi niya nagawa. So, you end up being disappointed. So, you're hurt. Diba? It's not love that hurt us. It's our expectations and the person na pinagkatiwalaan natin. It's not love. Kaya nga sinasabi parati sa akin, naalala ko, sa friend ko na to, na sabi ko, hindi na ako mag-enter into another relationship. It's because ulit na naman eh. Sabi niya, bakit mo binibigay ang pedestal sa tao na yan? 'Di ba? It's not parang bakit mo pipigilan ang happiness mo just because that person hurt you? 'Di ba? It's actually a lesson for you na nakita mo na kung ano ang deserve mo, hindi mo na dapat danasin ito. So, yan yung tao lang yan ang nanakit sa'yo, hindi yung future na to na makakasama mo. Because it's a risk. You have to take a risk. Yung kasamang bugol, no? Kumbaga, biglang uulan, biglang didilim. Oo, di ba? Tapos parang depressing. Pero parang pino-forecast mo na yung failures mo, di ba? Pino-forecast mo na yung, parang kasi manghuhula, alam mo yung pakapanahon na namin noon, na matatanda si Madam Auring, hinuhulaan na yung buhay mo, kahit, alam mo yun, ang buhay natin is always based on our decisions from this moment. And who we are today is actually based on our decisions and our past experiences that made us who we are. So, siguro ang pinakamagandang guide lang na pwede kong mabigay is that live in the moment. Yan. Don't judge the moment yet. No? Kung ngayong araw na to is in-interview ka at nag-fail ka sa interview na yan, it doesn't mean hindi mo na makukuha ang job na yan. You don't stop trying until you get it. That's how we should be as a human being. Yung hindi ka talaga susuko because you believe na I can make it, no? Do not judge the moment and be negative about it just because of one try. Kasi being positive means you believe that one day everything will come into place. Tama. Hindi lang siguro ngayon, 'di ba? Being positive means magiging okay ako. Kaya, sige lang, maging patient ako ngayon na pinagdadaanan ko to. Diba?
lalasapin ko lahat ng mga pain na to is because I know that I will be okay. It's just that I have the pain, the disappointment will make you a better person. You become stronger. Ano pa tawag doon? You become wiser. Yes, tough. You become tough. You will feel the experience. Kumbaga, kung hindi ka kasi nadapa sa buhay at tumayo, di ba? Yung buhay, titirahin ka na naman ulit di ba? Kumbaga, may uppercut pa yan, may bubugbugin ka pa niyan. It's just like na, kung hindi ka bago mo makuha yung gustong-gusto mo, ang dami mo pang pagdadaanan. Kasi minsan yung gusto natin, baka hindi nakakabuti para sa atin. Baka kasi minsan yung mga gusto natin sa buhay, it's just parang signal lang na, doon ka pumunta. And then madidiscover mo, hindi pala, much better pa pala dito sa gusto ko. Diba? That's being positive kasi you're seeing something, parang hopeful ka na hindi ka naman tipo na nagiging result-oriented na parang, okay, pag ito ang ginawa ko, makukuha ko na to. No, you are hopeful at the same time, you believe na it will happen. No, tinatry mo na i-manifest yon. You actually acting on it na you're already successful and you already got that dream na you're living that kind of life na you wanted to be. That's manifesting. Pero hindi ka susuko kapag every time na may disappointment dito, may problema dito, wala ka na, hindi mo na itutuloy. That's not being positive. Tama. Ako, Coach, sa point of view ko personally, bali, dalawa yung palaging nasa isip ko Kumbaga, halimbawa, nandiyan ka sa beachfront, di ba? Nandiyan yung dagat, nandiyan yung sand, so, may enjoy mo yung ligo, or you choose to climb up the hill and see the scenic view. Di ba? Nakakatuwa, pero wala kang dagat, malayo nasa baba Yes. Di ba? So choose between that. Would you like to be on top na challenging, na napakaganda ng scenic view, or would you like to stay at the bottom na nafe-feel mo, pero yun nga lang, napaka-limited ng horizon mo, hanggang dyan lang. So nandiyan yung mga challenges mo on a day-to-day basis. So nasa sa'yo rin, kumbaga, ang kailangan mo lang kasi minsan is that person na maniniwala sa iyo. And ladies and gentlemen, Life Coach A is that person na hindi kay judge, a stranger na hindi biased in terms of what's going on to somebody else. Can you tell me us more about it, Life Coach, when it comes to yung mga ganyan mga challenges sa mga tao? Yung kumbaga parang medyo hindi pa decisive. Yun na nga, pinag-usapan natin kanina. Sometimes tayo yung pinakakalaban natin. 'Di ba? Tayo yung naglalagay ng wall. Tayo yung naglalagay ng ng stumbling block sa harapan natin para hindi tayo makatawid, no? At maging maayos yung buhay natin. Tayo lagi ang humihila sa sarili natin pababa. It is because we don't believe. We don't believe in ourselves that we can make it. And sometimes, lagi iniisip magiging successful, ganito lang ako. You're judging yourself, right? During the time of, hardest moment of your life. Ito talaga, minsan ko lang talaga to sasabihin. And kapag sinasabi ko to sa mga nakakausap ko na may challenges sa life nila, yung talagang sobrang hirap na hirap sila sa situation nila. When I tell them na ito yung pananaw ko sa situation nila, I would see their face na parang, talaga. Ito kasi yan. The moment na you're experiencing very difficult situations sa life mo, you're experiencing heartbreak, as in sobrang sakit ng dinadanas mo. The moment you're experiencing rejection, the moment you're experiencing failure sa paningin mo, nag-fail ka, the moment you feel na parang you're not good enough, believe me, that is the most significant moment of your life. Why ko nasabi yun? Kasi it will make you change the way you live. Yun. Ayaw mo ng rejection
ayaw mo ng frustration, ayaw mo na masaktan ka uli, ayaw mong mahirapan ka financially. So during that moment, merong mabubuhay dyan sa puso mo na, no, hindi ako deserve to. Hindi ko deserve to. And if you feel that way, na parang nagagalit ka dahil tawag nito, nandiyan ka sa ganyang sitwasyon, nagagalit ka pero hindi sa sarili mo, hindi sa mundo, basta galit ka kasi ayaw mo nandiyan sa sitwasyon na yan, use that. Why? Kasi that will help you motivate yourself to do better in your life. Okay? Huwag mo tingnan yung pinakamahirap na parte ng buhay mo as ito'y pagsubok na parang ida-down ka. No. Sinusubukan tayo para mag-level up tayo. Yun. Hindi para ibaba tayo. Yan yung breakthrough na hinihintay, di ba? Kumbaga, yes. Yes, you have to rewire talaga the way you see things. No, i-rewire mo yung mindset mo na, 'di ba may mga tao na nagsasabi na okay, na nag-break na kami, okay, nawalan ako ng trabaho. Paano na ako ngayon? You keep asking yourself, paano ka na ngayon? Ang kailangan mong itanong sa sarili mo is that, anong gagawin ko ngayon para mabago ko 'to? 'Di ba? Anong gagawin ko ngayon para mabago ko 'to? Diba? And you will start evaluating your skills, you will start evaluating yourself, you will start evaluating, I'm using the word evaluating, not questioning yourself. Kasi magkaiba yon. Kapag kinwestiyon mo yung sarili mo, wala na. Diba? Wala na. Talo ka agad eh. Talo ka na kaagad kasi kini-question mo na yung sarili mo. But during that time na nahihirapan ka and you feel like marami kang opportunities, yan naman yung best time for you to truly, deeply be compassionate sa sarili mo. Kasi walang ibang dadamay sa iyo kundi ikaw lang. Walang ibang makakaramdam ng nararamdaman mo kundi ikaw lang. Walang makakaintindi sa iyo kundi ikaw lang, hindi ibang tao. Hindi ibang tao. So the moment you feel like nandun ka na sa pinakamababang parte ng buhay mo, believe me, wala kang ibang pupuntahan kundi pataas, hindi pababa. And you will have to decide during that moment. Ba't ko to nasasabi, no? Sa dami kong pinagdaanan sa buhay, dumating nga ako sa point sa buhay ko na gusto ko na lang tapusin lahat. Pero sabi ko sa sarili ko, teka nga muna, hindi ako pinanganak para maging ganito lang. Diba? Hindi ako pinanganak para maging ganito. Buhay na gusto ko. Diba? Hindi ka gumising ng umaga para mapagod ka. Yun lang nilagay mo sa Facebook eh, no? Pagod ako. Pero kagigising mo lang. Kagigising mo lang. Sabi, hindi ka nakatulog ng mabuti. Oo, ano ginawa mo? Ano bang tumatakbo sa isip mo? Bakit pagod na pagod siya? Yun yung kasi utak mo hindi mo pinapahinga. Oo, yun yung sinasabi mo na assessment eh, no? Yung parang i-check mo, evaluate mo eh. Diba? Napakalayo ng office mo. Bakit hindi ka lumipat na ibang trabaho? Tapos isipin mo na nakakapagod mag-apply. Lahat ng mga ayaw, yun nga sabi nila eh, everything that's saying na parang no to you, na pag naayos mo yan, that's where the magic begins. Yes. Kumbaga dyan mo matuturn things around eh. Kasi nandiyan yung mga challenges eh. On a day-to-day basis, bakit ayaw mo pasok sa trabaho? Kasi gusto mo magnegosyo. Di magnegosyo ka. So that's what's holding you back? That's your, wala akong pera, wala akong savings, hindi ako marunong, hindi ako nakapag-umpisa. Then pag-aralan mo, mag-invest ka, mag-aral ka. Ano ba talaga yung gusto mo sa sarili mo? Tama yan sinabi mo. Gusto ko yung sinabi mo, ano ba talagang gusto mo? Kasi kapag gusto mo talaga yan, you want it that bad. Di ba? Gagawa ka ng paraan. Hindi mo titingnan, wala akong pera, hindi ako makapag-umpisa, ganito. No, ang magiging mindset mo niyan, paano ko kaya ito umpisahan? Ano ba mga kailangan ko? Paano ko ma-achieve itong mga pangangailangan ko para magawa ko to? What's the next step? Yes, di ba? Pero pag lagi mo sinasabi na, saka na lang ako mag-start itong dream business ko kasi wala akong puhunan ngayon. Saka na lang kasi wala pa akong oras. Sino naman magbibigay sa'yo ng oras? Tama. Diba? Sino magbibigay sa'yo ng puhunan? Diba? You do something about it. Diba? Hanggat hindi ka nakakapag-decide kung gusto mo ba o hindi ka makakapagplano ng anong gagawin ko. Again, it's still mindset. Mindset mo talaga. Kaya nga yung coaching page ko sa Facebook is the inside job. It is because everything starts from
inside us. Okay, yung perception natin, yung self-actualization natin, yung self-perception natin, tayo nagbibigay niyan, hindi yan ibang tao. Kasi kung ibang tao yung hahayaan mo magbigay niyan sa'yo, then you will be manipulated. Kasi hindi mo kilala sarili mo. Right? So technically, Coach A, the entire world, yung sinasabi mong negative na surrounding environment mo, ikaw lang talagang nag-isip ng negative siya, no? Diba? Kumbaga parang, wala naman siyang napaka-neutral naman niya eh. Kumbaga, pag lumabas ka ng bahay, wala naman doon nagbabarilan. Oo, wala naman tayo sa Middle East eh, di ba? Walang gera, walang di ba? Pero pag may nakita ka na may nagwewelga dyan kasi tigil pasada sila, di ba? Di ba ka-exercise yun, di ba? Kumbaga, parang kakilala ko. Ano po? Bakit? Ano nangyari? Parang yung isang kakilala ko, yung ex ko, sabi niya, ayaw kitang idamay sa gulo ng buhay ko kasi gulo-gulo ng buhay ko. Natatawa na lang ako eh. Hindi naman magulo yung buhay mo, mahal ka ng magulang mo, ng mga kapatid mo, they're very supportive of you, pero alam mo kung anong magulo, yung utak mo. Kasi alam mo yun, lagi mo sinisisi yung sarili mo dahil sa mga past mistakes mo, biniblame mo yung sarili mo kasi nagkaganito yung nangyari sa buhay. Pero yung nanay at tatay mo, mahal na mahal ka. Pero sinasabi mo, gulo-gulo ng buhay mo, kasi magulo kasi yung isip mo. Bakit ikaw lang na pressure eh. Ikaw, binigyan mo lang talaga ng, anong tawag doon, parang nilagyan mo lang talaga ng weight yung yung mind mo na tumatakbo. Pinahirapan mo lang. Kumaga, ang takbo niya is 40 lang. Gusto mo parang nasa race track ka kasi nagmamadali ka eh. Oo. Di ba? Oo. Actually, no. Kung ng 100 kung wala kang piso diyan eh, di ba? Kumbaga, dandanin mo. Oo. It may sound so simple, but I know it's very difficult. But everything starts with a decision. You really have to decide. You really have to decide that you wanna do something better. You wanna start doing something better para... Yan 2024 start agad pero dapat pa lang. Yeah, example, di ba? Yes, do it now. Kasi ano bang hinihintay mo? May curfew ba yan? Meron bang, tawag nito? Meron bang pipigil sa'yo kung gagawin mo ngayon? Ikaw yung pumipigil sa sarili mo. Di ba? Tulad na sinabi mo kanina, gusto mo yung babae. Hindi ka makalapit. Kasi sasabihin mo sa sarili mo na, hindi ako bagay sa kanya. Sino ba nagsabi sa iyo na hindi ka bagay sa kanya? Di ba ikaw lang? Di ba? Ikaw lang nagbigay ikaw lang nag-hold back sa sarili mo. Hindi yung babae, hindi nasa paligid niya. Ayun, naunahan ka tuloy. Ayusin mo muna. Kumbaga kung hindi kayo at par, di ba? And is that even how you measure yourself? Di ba? Yung titingnan mo ba yung status ng buhay mo when it comes to that? I don't think na, lahat ng babae or lalaki, they will always look at your status when they're considering someone na they want to be in a relationship. Of course, mahalaga yon. Pero ano bang mas mahalaga? Yung pera o values? Yung pera o character ng tao? Diba? Marami kang ng pera, pero diba, ginagawa ka naman punching bag. Hirap. Hirap naman nun. Pero siya... Hindi ka pinapansin. Yes. Iniiwan ka kasi emotionally unavailable sa'yo na everyday magsasabi ka ng nararamdaman mo. Ano ba yan? Ang drama-drama mo. Kakapanood mo na yan ng K-drama. Diba? Binabrush up yung feelings mo. Ini-invalidate yung feelings mo. So, I think we were looking for people talaga na hindi naman ito about face value. Hindi to about bank account or something else, no? But really, just, being a true person, yung may magandang character, yung may magandang intention sa'yo, yung kaya niyang buhayin yung sarili niya at hindi siya magde-depend sa'yo because that person believes to be independent, no? Yung hindi siya kailangan umasa, hindi niya ginagawang parang business yung relationship. If we're talking about relationship. Kasi sa totoo lang rin, napakadami ngayong mga either babae or lalaki. They're looking at a relationship na parang business. Diba? Parang may makukuha ko something out of this relationship like financial support. Yan ang nangyayari ngayon, no? Even Pera. Oo, followers. Kukunti lang followers sa social media, ayoko sa'yo. Diba? Popularity contest pala. Or ano ba to, parang
matagdagan yung nakalagay sa bank account ko or malagyan yung bank account ko, 'di ba? So it's so difficult right now. Isa sa mga challenges na tawag nito, ang hirap lusutan. It is because ang hirap na ngayon ng mga tao, hindi na sila authentic. Hindi na sila katulad. Pero walang kotse, hindi na, ayaw mo na lang, no? Hindi naman siguro. Kung ako naman on a personal level, hindi ko naman hahanapin yun kasi kaya kong buhayin yung sarili ko. Okay? Yung mga strong and independent women, kaya nilang buhayin yung sarili nila. Kaya nilang, kaya nilang gasgas na sinasabi na to, kaya nilang bayad ng bills, kaya nilang bilhan ng masarap na pagkain yung mga sarili nila. Ang kailangan nila is hindi yung mga bagay na nabigay nila sa sarili nila. Ang question dito is, anong pwede mong ibigay sa mga babae na to or lalaki na to na super independent, mga successful, mga hardworking, mga self-sufficient, ano ang pwede mong maibigay sa kanila na hindi nila kaya ibigay sa sarili mo, and that's where you come in. Kasi ngayon medyo tinataasan na natin yung standard natin when it comes to relationship. Magla-like lang ako at mag-heart sa bawat post niya. Diba? Ano mabibigay mo? Diba? Parang ayoko pabigay sa sarili ko. So bare minimum na lang yan bibigay mo. And bare minimum is no longer something na parang where okay na-accept na, no. There should be an extra something in there para masabi mo na okay, this is maybe it's worth a try. Kasi nag-e-effort. Extra mile. Extra mile. Oh, diba? Para maging special ka. Lagyan mo na parang kakaiba. Kasi anong gagawin ko sa isang tao na gagawin yung mga bagay na nagagawa ko na sa sarili ko? Diba? Napoprovidean ko yung sarili ko, nabibigyan ko ng maayos na buhay yung sarili ko. So, ba't pa ako hahanap ng isang tao na kaya ko naman ibigay yung gusto ko? So, anong pwede mong gawin for that person na kaya na ibigay lahat nang sa tingin niya is extra na pwede mong mabigay sa kanya, yung magko-compliment sa life niya. Diba? Dahil sa gusto kita, may 5,000 to. Bigyan ng jacket siya. Pero alam mo, ano ba yung masasabi mo na pinakamahirap na pagdadaanan ng isang tao sa mundong ito? Pinaka-challenging? Para sa akin, Coach A, after all these years, is health. Good health lang talaga. Yun yung pinaka-challenging kasi based on my experience, kahit wala kang pera, masaya ka rin. Pwede mangyari yan. Kahit wala kang pera, you still have your family around you, di ba? Kahit wala kang pera, your true friends, they will be there for you. Yes. Diba? And you will know who your true friends pero are. Pagdating naman sa katawan, physical, na pagkagising mo sa umaga, sakit ng katawan mo kasi may obese ka or parang hindi ka healthy, wala na, sira na lang lahat ng buong linggo mo niyan. No? So, ikaw na yung tatanggi. I think yan yung madalas May mga outing tayo, hindi ako makasama, may arthritis ako. Kain tayo, hindi ako makasama, may gout ako. Kain tayo, hindi ako pwede kasi out of shape ako. Parang ganun. So, yung itsura ko, hindi ako, presentable. Parang ganun. So, I think that the best talaga is like, how would you be fit and yung health and wellness talaga, Coach. Para sa akin yun yung number one. Kasi pag okay yung mental health mo, okay yung katawan mo, yung wellness ng takbo ng utak mo, okay ka di ba? Masaya ka Yes, that includes talaga. Mental health, physical health, yan. And then even sa emotional, di ba? Magkasama yung mental and emotional. Pagka yan talaga ang na-challenge, nagiba-giba na yung buhay mo. Kaya nga, it's so important that you are very much immersed sa sarili mo, which yung coaching ko, dyan talaga siya nakafocus. Yung, alam mo yung inner work, if you want to transform your life, or start transforming your life, you have to do that inner work. Kasi kung walang inner work, masisira yung relationship mo kasi somehow yung mga behaviors na yon na ang root cause is yung past mo, yung alam mo yung mga bagay na hindi mo pa nako-confront sa self mo, mag-surface yan sa pag-attack mo sa life.
let's say yung sinasabi mo yan na I'm not good enough, 'di ba? Hindi ako gwapo or wala akong pera or mahirap lang ako. Yung mga ganyang klaseng pagtingin sa sarili, that requires inner work. Kasi bakit mo dinadown yung sarili mo? 'Di ba? Saan ang gagaling yan? Kasi yan yung naririnig mo sa pamilya mo. O baka kasi nakaranas ka ng maraming rejection sa life and hindi mo pa siya nako-confront. Hindi mo pa na-accept na it is not them rejecting you as a person. So it's just them, nagbago yung pananaw nila sa buhay and unfortunately, hindi ka lang kailangan doon. 'Di ba? Unfortunately, hindi ka kasama doon sa future na iniisip nila. But it's not necessarily about you as a person. And sometimes, ang attack natin sa mga ganito is that it becomes too personal sa atin because it is sa atin, 'di ba? Like example, nag-cheat yung boyfriend mo. Questionin mo yung sarili mo, anong wala sa akin na meron sa kanya? 'Di ba? Why are you questioning yourself when the decision has been made by another person? It's not you. Maybe sila yung may problema, hindi ikaw. So, kung mo sisihin yung sarili mo, sometimes lang talaga, mas madali mag-self-blame eh. Mas madali mag-self-blame kaysa makita yung reality na someone did something wrong to you. And it's because we're a kind of person na lahat ng tao para sa atin mabait, sarili mo na lang yung hindi mabait, ikaw na lang yung masama. mas masama pa yung tingin mo sa sarili mo kaysa tingin mo dun sa ibang tao na nanakit sa'yo. Why? Kasi gusto natin lagi tayong accepted. Gusto natin lagi tayong validated by other people. Gusto natin ikaw muna magbibigay niyan sa sarili mo. Kasi what if hindi naman kayang bigay ng kaharap mo, hindi kaya ibigay ng asawa mo, ng kaibigan mo, ng magulang mo, sino magbibigay sa'yo? Kahit magulang mo hindi mabibigay ang mga pangangailangan mo, they will always do their best to give what's best for you. Pero ikaw pa rin ang magbibigay at nakakaalam ano ang best para sa'yo. Kaya you have to take ownership of that decision. Take ownership of that decision. Ano talagang gusto mong gawin sa buhay mo? So, kung ikaw ay nanonood dito sa podcast na to and you're experiencing, alam mo yon, challenges sa life mo, lalo na ngayon, magpapasko, sometimes sa mga problema, dumarating kung kailan may okasyon, diba? And sometimes, diba, we feel like we're not sometimes we feel like we're not welcome sa mga relatives natin. Alam mo yun, nandiyan na naman yung mga self-pity and all that. Remember that itong mga nasa paligid mo, you cannot change them. No, but you can always change the way you see things. You can always change and be positive about how you see yourself in these challenges. Kasi minsan, iniisip natin tayo yung may mali palagi. Yes, nagkakamali po tayo. Hindi po kasi tayo perfect. But do not blame yourself and be patient with yourself. Be compassionate with yourself na it's okay to commit mistakes. Tama. Kasi normal yun na magkakamali ka. Pero do not blame yourself kasi tao ka lang. Hindi ka naman perfecto. People might be questioning what you did. Kahit diba? Hindi perfect. Diba? Tsaka, hindi yan yung goal sa life natin. The goal is not to be perfect, man. Diba? It's our goal in life. Our goal in life is to be happy. And you cannot be happy kung lagi mong i-blame yung sarili mo. Satisfied in every moment. Yan yung pinaka-importante, every situation. Kumbaga, matatapos ba yung buong maghapon na ito na satisfied ka or natuwa ka sa Sabado mo or parang kulang, parang you haven't done enough. So, i-assess mo ngayon. Ano ba dapat sana ginawa ko kanina? Diba? And you know why? Parang ganun. And you know why? Dapat goal natin is to be happy, to be contented in life, to see things differently and not negatively, to have a positive perspective. Alam mo, bakit kailangan natin na tayo sa sarili natin, we're at peace, we're happy? Kasi paano ka magkikare sa iba kung ikaw hindi ka masaya? Yun. Kasi life is about sharing. And the first thing that you need to do is to give that first to yourself before you give that to others. Kasi sabi nga, I have two hands, the left and the right. Pero ang kasunod nun, I have two hands,
The other one is to help myself, and the other one is to help others. That's why you need to make yourself happy para makatulong ka rin sa social media life natin ngayon, Coach, mas gusto kasi natin yung kung ano na perspective ng ibang tao sa atin. Yes. Outside looking in, no? Instead of inside looking out, no? Dapat ganun yes. Alam mo kung nung nakakalito, sabi ni Jay Shetty, sometimes daw tayo, we believe and think based on how people think about us. Akala natin we are what people think we are. Diba? And actually, kung anong iniisip nila para sa atin, it's none of our business. Exactly. Kaya lang kasi tayo, napaka focus natin sa anong sinasabi ng tao sa atin. I-tone down yung radar nyo. Diba? We're too consumed sa perception ng ibang tao. Celebrity ka? Diba? Gusto mo pinag-uusapan ka? Topic. Oo, tapos pinoproject mo na ganun ka. Kunwari, sinabi sa'yo, ganda-ganda mo naman or ang galing-galing mo naman. And you're projecting that kasi feeling mo, yun ka talaga. Diba? It's okay naman, no, to have that, to get something, get an inspiration out of those compliments. Hindi niya pinatapos, manghihingi lang ng Gcash, ano yan. But you're sometimes changing yourself because others see you as this person. Hindi ka nagiging authentic, and then every time nakasama mo siya or kasama mo sila, you become a different person. You're not yourself anymore because you're trying to meet that expectation at perception na sinabi nila about you instead of being you. Tama. On point talaga. Diba? Yes. And paano ka magiging masaya sa buhay kung lagi ka lang nagpipretend, hindi naman ikaw yan? Ika na, ano ka, influencer? Parang celebrity. Gusto mo talaga ng kumbaga, ikaw yung nagbibigay, di ba? Pwede ka rin tumanggap. Pwede ka rin, lalo na sa Pasko, pwede ka tumanggap. Hindi naman masama na kahit paano na, ikaw naman this time mamangingin. Nagbigay ka na ilang Pasko na di ba? Kumbaga parang gano'n. At saka, wag mo namang sasabihin, madidisappoint ka sa sarili mo. If ever na hindi ka makapagbigay na masosobra mo from the previous years. Kasi depende sa situation mo. Yes, bakit mahihiya ka? Yun lang yung kaya mo. Pero kung gusto mo namang baguhin yan, ngayon pa lang, umpisan mo, bakit ganito? Bakit biglang bumaba yung parang may graph, may chart. Bakit last year I spent ganito? Tapos, hindi ako may tracker talaga ako niyan. Gagawa ka ng parang graph. Oo. May tracker ako niyan. Financial projection 2023. So, nireview ko naman ng isang araw. Sabi ko, ang gastos ko talaga. Hindi kasi ma-realize mo na nagpapa-impress ka sa tao na, anong tawag doon, na hindi naman necessary. Di ba? Hindi necessary. Para lang ma-accept ka, to feel accepted, to feel welcome. To feel the celebrity feeling. Kaya nga, babalik ka doon sa gaano mo kakilala ang sarili mo. Para hindi mo na kailangan i-force yung self mo sa crowd na yan para ma-accept ka. Kasi kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo alam yung sinatawag natin likaw ng bituka mo, paano mo tatanggapin ang sarili mo for who you are? With all your imperfections, with all your good traits, 'di ba? Hindi mo tanggap yan. Di tatanggapin mo yung sinasabi ng ibang tao about you instead of you accepting yourself. So, i-deny mo ngayon yung true self mo. Parang sa start ng relationship, di ba? Para lang masabi na you're the right person for me. Of course, that person will give his best. He will show his best part. No, yung best self niya. Let's put forward palagi yan, di ba? Oo, siyempre para ma-impress ka. Kasi that person is trying to meet your expectation and your standard. So, ang gagawin niya, okay, ito yung gusto niya, ito yung ganito niya. So, dapat ganito ako tingnan niya. Dapat lagi naka-ayos yung hair ko, dapat may pera ako, dapat gusto mo i-meet yung expectation. Pero once na kayong dalawa na, naging couple na kayong dalawa, and everyday nag-uusap kayo, nalalaman nyo ng mga nangyari sa life niyo. Sisingilin ka bigla. Diyan mo na malalaman yung isang tao, di ba? Ano siya kapag wala siyang pera? Ano siya kapag nagagalit ako? Ano siya kapag may sinasabi ako? Doon mo talaga malalaman. So, kasi bakit
Oo, di ba? So do not believe right away yung pinapakita sa iyo ng jowa. Oo, bakit mo kasi sinanay? Bakit kasi every weekend dapat may nood sine, may kain. Ngayon wala kang pera kasi may mga emergencies ka. Ikaw ngayon yung masama doon. Kasi Oh, di ba? hindi mo siya, anong tawag doon? Hindi kayo nag-date out. Parang gano'n, no? Tapos, Yes. every month, dapat meron kayo parang escape to going somewhere kung wala kang budget or may mga nangyari sa finances mo. Ang hirap na be at that level. So, ikaw naman yung makikwento. So, mawawala yung authenticity ng yung sa sarili mo. So yun yung hirap doon. Kasi bakit mo kasi inumpisa ng ganyan? Bakit kasi nagpanggap? Tigilan ang pagpapanggap. Yeah. So kung manliligaw ka, utangan mo muna. May 100 ka, bibili lang ako ng bigas. Walang bigas sa bahay. Para pag nagustuhan ka niya, binigyan ka ng 100. Alam niya na yung financial situation mo. Diba? Hindi natin kailangan magpanggap, no? Hindi siya parang isang katangian ng isang tao na positibo sa buhay kasi kailangan mo magpanggap para lang makuha mo yung gusto mo. Yung pagiging positive sa life is not about you having a perfect life. That's not how being positive, no? It's a mindset. Pwede kang maging positive in a very negative situation because ang mindset mo is that lilipas din to, hindi ito magtatagal, hindi ito permanent. That's being positive. Pero kung sasabayin mo, wala na talaga akong pag-asa, hanggang dito na lang ako, yan ay negativity. Okay? At hindi rin naman tama na nasa kalagitnaan ka ng paghihirap mo, and then sasabihin mo, I'm okay, I'm good. Okay lang to. Niloloko mo yung sarili mo. Milo. Sabi nung referee, hindi na okay lang, hindi ako kumain ng 3 araw. Okay lang ako. Tapos hinimatay na, 'di ba? Kasi okay ka lang. No, hindi yan pagiging positive. You have to accept the fact na layuan niyo po yun. Napasukan na nga. Hindi kumain ng 3 araw. Sabi nga nila, do not deny. Hindi buhay sa'yo na 10%, ang how you react 90%, yun yung yun yung authenticity na hinahanap natin kasi di ba, sabi nga natin walang yung world kumbaga walang positive negative yan pagkagising mo, di ba? So pagbuklat ng mata mo, pagbukas ng mata mo and at the same time nagpasalamat ka kay Lord, how would you approach your day? So yun yung 90% attitude, di ba? Kahit masakit 10% masakit yung katawan mo kasi kulang ka sa tulog or kulang ka sa exercise or anong tawag, hindi ka healthy. But how would you approach it, di ba? Same with what happens next, di ba? Kung baga sinasabi ng isip mo, mag-jogging ka, mag-workout ka, o magpapawis ka, kahit maglinis ka ng bahay mo, ayusin mo dyan. So how would you approach it na? How would the 90% diyan papasok yung 90% na tamad procrastinate mamaya na yan. Hindi na muna ako magtutuloy. Parang or kaya naman yung 90% na nangyayari sa day mo is coming from the 10% mindset. Okay, kahit na 10% lang yung mindset mo but you have a very strong mindset, you will get the result ng 90% na gusto mong makuha. Yeah. 'Di ba? Kasi that's a result Yan yung reflection ng mindset mo. You wake up today, you don't feel okay and it's okay and it's normal na sometimes ang bigat ng pakiramdam mo. But what you do next pagbangon mo will set the tone of the day. Kung sinabi mo, tinatamad ako, upo na lang muna ako dito, you're already making a decision of your day. Diba? Kasi dinidelay mo na yung araw mo. Instead na mag-start ka na, naliligo ka na, or nag-exercise ka muna, nag-coffee ka, hindi mo ko sa isang tabi at alam mo yun, luluya-luya ka. Okay? And sometimes it's okay to take time. No? Mag-isip ka, pakiramdaman mo yung sarili mo, ano ba talaga nararamdaman ko. But not to the point dininay mo na lahat na
kaya ko pa tong ayusin, kaya ko pang maging great day ito kahit ganito yung nararamdaman ko. Pero I would have to admit that I'm not feeling okay. I don't feel okay, but I'll try my best. Right? And at the end of the day didn't go as I planned. It's okay. You can try another day kasi tomorrow is another day. It's okay. At least, ang pinaka maganda nangyari ngayon is that you tried. Yeah. You tried and you did your best and it's okay. Nung mga common people to do sa mga magagaling na tao, yung mga greats na nandito ngayon, hindi yung mga namatay na mga friends yung mga yung talagang mga greats, kumbaga yung mga businessman, mga millionaire. Gabi pa lang kasi, inarrange na nila yung araw nila. Nag-prep na sila Kumbaga, kung athlete ka, nag-practice ka na preparado ka. Kumbaga, pinaghirapan mo na for the last few days or weeks or from last night, nag-warm up ka na. Para pagkagising mo, you're ready for battle. So, parang ganun. Kumbaga, yes. Prepared ka. Hindi yung pagkagising mo, tsaka pa lang magpaplano. Yes. Sabi nga doon sa book na The 7 Habits of Highly Effective People, ang sabi niya doon, isa sa mga habits na dapat nating ginagawa is to begin with an end in mind. Yun. Ano ba gusto mo? Begin with an end. Umpisahan mo yung araw mo na i-envision mo yung result ng end of day mo. And you can only do that if you already have an agenda for the whole day you prepared before you went to sleep. Tama yung sinasabi mo. How can you begin your day? Wala ka naman plano sa buhay mo. Inuupos mo na yung Netflix na mga... Kaya scroll ka ng TikTok, diba? Scroll ng TikTok. So wala ka nagawa for the entire night. What's your practice pala? What's your practice when you apply that principle, yung begin with an end in mind? Kumbaga, previous night before I go to sleep, before the last prayer for tonight, I usually ano bang hindi ko nagawa from today? So yun yung nandoon sa top 3 lang. Kumbaga 3 lang. Kumbaga mag-e-edit ka. yun naman. E-edit ka. Wala pa sa list ko yan. Mag-recording ka. Hindi kasi ito yung ginagawa natin, di ba? So, tapos go to the gym. So, parang ganun. So, hindi ko to nagawa yesterday. So, at least kahit isa na pwede kong gawin. That's how you prepare. So, that's how I prepare. So, at the end of the day, before I go to sleep, before I turn off the lights, pasalamat. Thank you, Lord, blessing and everything. I'm looking forward for the next day. So yun yung parang excitement mo. Para, tawag doon? Convince mo yung sarili mo, nagigising ka bukas kasi may purpose ka, meron kang gagawin. Huwag kang aasa lang na magigising pa ba ako? Or kasi minsan, Coach it happened to me. Pagkagising ko, talagang yung 100% condition, yung parang excited ka sa araw. Tapos bukas ko ng bintana, kumuulan. Diba? It's raining in Manila. Ba't ganun? Sabi ko, ba't ganun? Dapat nakapag-jogging ako, nailabas ko yung aso ko, pero umuulan, dapat na pinunta, anong tawag doon, kumuha ako ng sedula, nag-renew ako ng registration, or may binili ako sa mall, or hindi ako makalabas, umuulan Sira na yung araw mo. Sira na yung araw mo. Ay, hindi mo naman makokontrol yung ulan. Hindi mo naman, yun yung nasa yung environment na sinasabi mo. So bad trip ka na, the entire day, wala kang gana kumain, hindi nasunod yung araw mo. So naging mabait ako sa sarili ko. I love myself. Kung ano yung ibibigay ng araw, tapos kung mabibase ko dun sa pinlano ko last night, yun yung preparation na ginagawa. So either way, kahit baliktad pa yung mga araw namin mga friends, kasi yung gabi namin, yun yung araw namin. Yes, so TPO life po kami. So pagkagising po namin, mga around ganito tanghali, ready na po kami para
to challenge the entire day. Para sa akin, coach, kagaya sinabi ko, 3, preparation, kung ano bang gusto kong gawin. So, nag-prep ako na gusto ko mag-edit after do sa recording or live streaming natin. Gusto ko mag-sort out doon sa mga panagsisave ko ng mga materials sa PC. Tapos, at the end of the day, makapag-gym kahit paano. So, parang ganun. So, then Sunday is a parang relax day para sa akin. Day of Sabbath. That should be a relaxed day talaga. As in, walang storbo. Walang storbo or like time mo sa devotion kay Lord, di ba? You can hear the mass, you can listen to anything na makapag-motivate, makapag-inspire sa'yo para preparation naman for the next week, for Monday. So yun yung routine na nakasanayan ko, which makes me na whatever day it comes, umuulan, maaraw, may pera ka sa wala, gagawin mo yun. Oo, naka-ready na yun, naka-prep ka na. So that's how I approach it, Coach. Ako naman, dati ginagawa ko yan, may to-do list ako. Kaya lang yung to-do list na yan, parang at the end of the day, nakikita ko, ang dami hindi na-check dito sa to-do list ko. So, I ended up being disappointed with myself. So, I have to think other ways of me being effective and efficient sa mga gusto ko ma-accomplish sa maghapon. So, what I do, for the whole week, the entire week, schedule ko lahat. Like itong podcast na to, yung ganyan-ganyan. Lahat schedule ko siya. So, yung phone ko, kung bubuksan mo yung phone ko, yung calendar ko, puno talaga siya ng mga schedules ko. Lahat yan, coaching ko, yung study ko, type ko ng mga content ko and all that. I really put a schedule on those things kasi para hindi ko malimutan. The moment na sabihin ng phone ko na, ito na yung schedule mo ngayon in 10 minutes, alam ko na agad anong susunod kong gagawin at hindi ako pwedeng mag-no doon kasi naka-schedule na siya. Otherwise, gugulo na yung maghapon ko. Pero of course, I'm trying to be flexible naman. Minsan talaga, nami-miss ko, like the other Tuesday, nami-miss kong mag-open ng Facebook, i-PM ka kasi nakatulog naman ako. Pagod ka. Kasi depende rin sa katawan. Yes, you also have to listen to your body, no? Pagkagising mo sa umaga, anong oras mo kayo gumigising o sa gabi kayo gumigising. Listen din to your body. So ako, I always work on a schedule. My day depends on my schedule, which I plot sa aking calendar. It is because I don't wanna miss anything. Kahit yung mga coffee date with my friends, naka-schedule yan, yung trip ko, or pagpasok ko sa office, anong gagawin ko sa office, nandiyan na yan. So, kung meron man doon sa part ng calendar ko na ang dami kong gagawin, naka-separate naman yung to-do list ko noong for that hour because I want that to be consistent na nagagawa ko on that particular hour. Kung may report ka man na isi-send, kung meron ka man need ka usapin, and sometimes, alam mo naman, kung anong trabaho sa office, di ba, you have to be flexible kasi yung pinlano mo for the day, hindi talaga yan yung mangyayari. But at least you be flexible and you have that calendar. May outline ka. Oo, na may outline ka at alam mo na before end of day dapat matapos mo siyang lahat, 'di ba? Para maging productive ka. So that's how I do and it works for me kasi hindi ako nalilito. Pag talaga nakalimutan kong ilagay sa calendar ko, ayan, mag-GB na ako like yesterday. So I forgot na ilagay sa calendar ko na kailangan pala namin schedule yung pagpapalinis namin ng kuko. Pati pagpapalinis. Kasi nga matagal ang oras na spend mo doon, 'di ba? Nakalimutan ko yesterday na ilagay. So I planned it today na lang sa head ko. I planned it today na lang. Kasi we will have our year-end party mamaya. Actually, ongoing na ngayon, no? Pero hahabol kami. So I forgot to put that schedule nung Friday. Sabi ko, sige, Saturday na lang. Meron pala tayong podcast. Oo. So, 11 o'clock ang bukas ng spa. So, I don't have time anymore because it will take 3 hours, diba, to do everything. So, hintay ka sa may nauna sa'yo. Yes. Mauubos yung oras mo dun, no? Oo. Ang tagal ng process kasi extension yung nilalagay ko sa kamay ko. So, tingnan mo, wala ako sa schedule. So, hindi ko na-accomplish yung gusto kong gawin kasi hindi ko siya nilagay sa schedule. Hindi ko nakikita sa phone. Kasi yung phone ko, kahit hindi ko siya ginagamit, makikita mo siya na magpa-pop up yan, di ba? Magre-remind sa'yo 10 minutes, 15 minutes before. Magre-remind niya sa'yo. Kung wala nun, wala. Hindi ko na siya magagawa kasi
nasanay na ako na, okay, sinabi ng phone ko, fasting. Time to eat. Time to eat, mga ganun. Diba? So, para sa ano natin ngayon, life natin ngayon, coach, ang daming distraction. Especially kung may sa social media. Ang daming distraction. And you have to discipline yourself. Yan, FB. Diba, naranasan mo ba yan? Yung kapag nakahiga ka na sa bed, tapos sige ka ng scroll sa Facebook mo, hanggang mamaya, konti na lang pala yung oras ng tulog mo? Wala na, dating sa trabaho. Grabe, ang bigat ng mata mo, kukulang na, lalagyan mo ng toothpick, no, para Hindi mo maintindihan. Pero kasalanan mo rin kasi. Kasalanan mo. Nag-engage ka dun sa scroll up and down Tapos, kahit walang kakwenta-kwento, magko-comment ka. Yeah, like ka, manonood ka ng video, o kaya mag-a-add to cart ka sa TikTok. Ubusin mo lahat ng time na yun. So, yun yung mahirap doon, yung distraction. Magandang topic yan next time. So, how to avoid distraction, diba? Or manage distraction. Kasi pag sa ganito ginagawa natin, napaka-positive tapos na-distracted, dyan yung papasok yung negativity and everything. Yeah, so, kasi ikaw mismo na-disappoint ka sa sarili mo. Sa sarili mo. Saan dyan ngayon yung self-blame? Yan kasi sige ka pa TikTok ng TikTok, diba? Kaaway mo na sarili mo, kaaway mo na yung health mo kasi hindi ka natulog. So lahat, mag-uumpisa talaga lahat sa'yo no? From inside out. Tama yung sinasabi ko. Okay. So dyan galing. Diyan galing lahat yun and everything. So sinong sisisihin? Wala kang sisisihin. Wala kang sisisihin, di ba? Kundi yung mga decisions mo, yung focus and yung priority mo. Yun yung true. And apart from making decisions or practicing making that decision, kailangan nandun yung word na conscious. Conscious decision. Na kaya mo ginagawa na nag-scroll ka kasi gusto mo at alam mo yung magiging consequence. That's being consciously deciding on doing something. Hindi lang yung basta magde-decide ka kasi for no reason. Like, okay, kakain ako uli. Hindi mo alam kung bakit gusto mo lang kumain. Hindi ka naman gutom. Ano ba purpose mo pagkain? Di ba? Tsaka yung superhuman na si David Goggins na sumusunod ako sa niya. Yung kalbo na maitim. Tapos sabi niya yung ang talagang kulang natin minsan is yung disiplina. Yes. Kasi ni-ready mo na and everything yan. Tapos bigla ka offline kasi hindi mo dinisiplina yung sarili mo. Minsan, yung hinahanap na good feeling, yung magic na feeling, di ba? Is when ayaw mong pumunta sa gym. Bakit ayaw mong pumunta sa gym? When ayaw mong mag-diet. When ayaw mong mag-save, di ba? When ayaw mong tumanggi doon sa mga alam mong makakaubos ng budget mo. So yun yung that's where the discipline comes in. And that's how you respect yourself. Kasi diyan kayo mag-aaway ng sarili mo ngayon. Your mind is telling you, eto yung tama, your heart having the desire to continue what you're doing na you're spending time na nasasayang. Di ba? Ang ending, yung katawan mo yung nasa-sacrifice. So, how disciplined are you? Ano ba, gaano ka katibay sa sinasabi mo sa sarili mo na ito yung gusto kong gawin para maging productive ako at the end of the day. So, yun yung pinaka-challenging, coach, yung parang pagkagising mo, balik ako ulit. Snooze off ka ulit. Oo, dapat may time ka. Tsaka mga friends, i-remind ko lang kayo kasi may mga yung parang anong tawag doon, mga financial coaches na sinasabi, you can buy the freedom of life dahil sa marami kang pera na hindi mo kailangan na may schedule. Yung mga taong mayayaman, sila yung talagang kukunti na lang ang tulog, 4 na oras dahil sa dahil sa mga requirements nila sa life nila. Marami silang na meeting, marami silang yung sinasabi nila na you buy your freedom kasi nasa yacht siya, doon siya nag-work from anong tawag doon? Away from home kasi nasa beach siya, everything. Minsan those are the luxury pagkatapos mo ginawa yung discipline at saka yung mga goals mo. Yun yung parang reward system, R&R na yun. Pero it's not instant na
Na gano'n ang mangyayari sa'yo. Nandun ka sa beach. Tapos may dala kang laptop. Akala mo na malakas yung internet. No? Oo. Hindi ganun yun. Ano lang yan? Pakita tao lang yun sa mga TikTok and mga videos nila. Totoo naman talaga yun kasi it really happens in real life. Kasi yung eldest ko ganyan din. May business siya, nag-work from home siya. 5 years ago Kumbaga, ginawa. Pero hindi ito instant na nangyari sa kanya. It takes time really to build that kind of career or business para ma-achieve mo yan, ganyang freedom, no? Freedom sa oras, financial, mga benefits. Naghirapan. Yes, but you have to work hard for that before mo ma-achieve yan. So, parang binibigyan lang tayo ng idea na ito yung pwede mong makuhang result if you do this. Pero right? Pag yung get rich quick scheme na yan, wag kayo maniniwala. Scam yan. Wag kayo maniniwala na after ma-achieve nyo, eto na yung life nyo. Although, napakaganda ng napakaganda ng projection. Yes. Na pag ito yung ginawa mo, eto yung mangyayari sa'yo. Pero in-skip nila yung in-between Ang daming bull yan Yung in-between, ang daming bull na. Ang gulo niya. Pinakita na yung yung destination. Yung end result. Yung end result. Pero yung journey, hindi mo alam kung... Parang sa fitness journey, di ba? Pinapakita lang, dyan na yung abs, dyan yung muscle, sexy na, ang ganda na ng katawan. Pero hindi mo alam, grabe, puro mga siguro... puro mga juice na lang iniinom nila, yung disiplina, grabe. Yung pag-spend ng time sa gym to build those muscles, we don't know. They're not showing it. They're not showing the reality kung paano nila na-achieve yun. Basta pinapakita nila, okay, ito na ako. Diba? Kwento ko lang, Coach, yung road going to Nakpan Beach, dun sa Palawan, it's an 8-hour V-hire ride. Mm-hmm. It's a twin beach sa may Palawan, bali from El Nido going to Nakpan. Ang pangit ng daan. Talagang paikot-ikot do sa tawag asphalted na road. Tapos dadaan ka dun sa parang anong tawag doon? Wide na rice field na tuyo. Tapos ang daming putik, so parang malikabok. Oo, malikabok. Tapos papasok kayo dun sa parang may jungle sa kabila, may bundok sa kabila. Papasok ka doon, dadaan kayo doon. Pero pagdating niyo doon, pag nakita niyo yung majesty ng surrounding, may dagat dito, may white sand dito, may dagat din sa kabila. Talaga ang ganda ng buhay doon. Pero yung road na pinagdaanan, papunta doon, ayaw mo nang balikan yun. That's kumbaga yun yung pinakamahirap. Ang nangyayari, pinoproject sa Facebook, sa mga reels and everything. Lahat po in-skip po ng mga taong yan o pinagdaanan mo na nila. So dapat, kung gusto mo yung life na yun or gusto mo yung pinoproject na yun, pagdaanan mo yan. Diba? You wanted to have abs, you wanted to be as fit as you could be, paghihirapan mo yan. Diba? Yes. Do that. You wanted to have not just 1 peso in your bank account sa BPI. Di ba? Paghihirapan. Marami kang makakaaway sa buhay, marami kang madidisappoint, marami kang hindi mabibigyan ng pamasko. Parang ganon. Kasi gusto mo ng malaking amount na nasa bank account mo. So lahat po ng yung parang hardship from the road moving in to that goal, pagdadaan. Dapat mo pagdaanan. Kasi hindi mo kasi ma-feel na successful ka kung hindi mo, kung nag-skip ka dun Kumbaga. Actually, tama yung pinopoint natin na yung in between that goal from the start to the goal, yung journey na yon. That's part of the challenging question sa coaching ko. So, if I have a client who's envisioning, kasi syempre, nire-require ko sila na, sige, if you wanna be the best version of yourself, you give that picture to me. Sino ka? I-picture mo, ano ka, ano itsura mo,
pag na-achieve mo ba yung version na yon na gusto mong maging ikaw, ano sa tingin mo yung suot mo? Kailan ma-achieve mo yon? Nasaan ka nun? Ano sa tingin mo yung pabango na suot mo? Anong kulay ng damit mo? Sinong kausap mo? Bigyan mo ko ng picture na yan. So that's how I give them that kind of inspiration sa coaching ko when we're setting up that goal, no? Depende sa goal nila, but let's just say na this is about creating a better version of you. Yeah. Ano yung mga nang ginagawa mo during that time, ano nang trabaho mo, ano nang na-achieve mo. So kapag nabuo niya na yon, nakita niya na yung scenario, naamoy niya yung gusto niya maamoy during that time, kasi kailangan yung 5 senses mo andyan na, 'di ba? Masasabi mo na nandun ka kasi you're trying to manifest it, 'di ba? So that's the first discussion during our during the creation of the So ngayon papunta kami doon sa unpacking. Ito na yung yung mga challenges mo and all that. Pero itatakal namin diyan when we're creating new and installing new habits, new parang mindset, no? Itatakal ko diyan sa kanila ng what do you think are your challenges, your potential challenges while you're trying to do this? Yeah. Oo, kasi minsan kapag nagagawa tayo ng smart action plan, gumagawa tayo ng action plan or plan sa life natin, kailangan meron akong 1 million by December 20 or by December 31, 2024. Which is smart kasi, di ba? By doing this, blah, blah, blah. Pero wala doon yung, ano yung potential challenges na sa tingin mo, pwede mo haharapin at paano mo siya mako-conquer. Hindi siya kasama sa smart planning. So during coaching, we tackle that. We try to establish that kind of challenges na sa tingin nila pwede naman, baka tama rin ako, baka isang araw gumising ako, hindi ko pala kaya, or baka mamaya hindi pala ako mindful sa magiging actions ko, or baka mamaya parang I question myself kasi baka hindi ito yung gusto kong maging ako. So during the time na we are installing new habits na, it is because I want them to also envision themselves sa mga challenges at pwede nilang maramdaman during the time na nagda-doubt na sila para ma-accomplish nila yung gusto nilang gawin. Why? Because I want them to be prepared. Gusto ko yung mga clients ko will be prepared to, to face those, alam mo yun, yung mga self-inflicted na mga challenges bago sila makarating doon sa gusto nilang puntahan. Kasi importante na makita nila yun para handa sila. Na sometimes it's okay na you feel like you're questioning na parang ito ba talaga yung gusto ko? Okay, sige, go back. Bakit ko ba ito gusto? Ba? So that's part. So that's a good point na we also need to show people how to be resilient, not only the result. Kasi ang nangyayari, dahil nga pinapakita na lang natin yung result, hindi na sila nagtatry sa best nila. Isang araw lang na fasting, wala na. Ayaw na nila kasi ang hirap eh. Pero gusto nila maging sexy, 'di ba? Gusto nila ma-project na dapat ganito sila, pero they're not willing to go through that pain. Tama. Kasi hindi naman yan yung pinapakita ng world. Ang pinapakita ng world is yung end result na. Pero the struggles we're not showing that. Parang naalala ko yung anong tawag doon, yung Lord of the Rings, di ba? Yung parang yung journey ni nung Hobbit. Ang ganda-ganda ng nasa dulo, may sunrise, tapos pero yung jungle sa baba at saka yung bundok, ang dami pala niya makakaaway doon dadaanan. So yun yung hirap doon yung road to travel, then at the same time yung mga anong tawag doon? Yung mga pots and holes, mga roadblocks, mga kanal, mga anong tawag doon lahat ng mga sira-sirang daan dyan. Ang hirap niyan sa journey ng life natin. Yes. Hindi alam naman mo tayo go. Hindi naman tayo yung parang ang yaman na magulang natin, binigyan ka ng silver spoon. Yes. So iba namang kwento yun. But what I'm trying to say is like, kung gusto mo mabago yung sarili mo, gusto mo be the first millionaire sa family nyo, or you would like to
anong tawag, break that generation, anong tawag din, curse na sinasabi mo. Dapat mong i-challenge sarili mo. Pagdaanan yan. At saka dapat dapat maging realistic ka na pagdadaanan mo yung ganito ganyan. At saka hindi biglaan. Kasi baka bigla ako lumapit sa iyo, Coach A, gusto ko maging si Alden, tapos bigla ka nag-log out. At hindi lamang dapat natin ma-realize na kailangan natin pagdaanan yung mahirap na parte ng pag-achieve ng goal. Kailangan din natin maging ready na pwede tayong mag-change ng strategy. Diba? Pwede tayong mag-re-evaluate ng action plan natin kasi baka mamaya it doesn't work, or maybe kailangan pa natin na mas mahaba pasensya para mag-work siya. Alam mo kung anong kagandahan ng Jollibee and McDonald's na advertisement compared sa ibang advertisement ng mga food industry? May story. Yun. Like sa Jollibee, 'di ba? Pinapakita doon paano kayo nagkita, ano nangyari sa inyo, nag-break kayo. Sa McDonald's ganun, 'di ba? Nag-iisa lang siya and all that. Nandun yung puso kasi pinapakita nila ano yung nangyayari behind that final moment na nandun sila sa Jollibee. Right? Hindi katulad ng iba na parang, okay, nag-advertise ako ng hamburger. Naka-focus ka lang sa hamburger na it's yummy and all. Pero hindi natin pinapakita yung journey ng hamburger na yan. Although merong iba, no, KFC siguro yan, how to do it, like yung chicken, paano ginagawa yung chicken, anong luto ang ginagawa. But the story, the whole story, 11 herbs and spices. Diba? That's why it makes a beautiful story because it includes the journey from point A to point B. Okay. Ako siguro kung sa fitness, no, ma-inspire ako na i-try yung ginagawa niya if I will see na gaano siya nag-struggle and paano niya nalagpasan yung struggle na yon para ma-achieve niya tong goal na to. Mas maganda yung documented yung ganun no? Yes. Yes. Kasi, of course, it gives people that glimpse of what that person went through before niya na-achieve yung current niya na na status or current niya na na result, no? Kasi, alam mo yon, binibigyan yung tao ng readiness na ito yung pwede mong pagdaanan if you will try this. So, hindi ito tipong magic lang. So, people will be prepared. Kaya mga tao mabilis sumuko kasi ang naisip lang nila, gusto ko maging ganyan dapat yung itsura ko. And then that's it. They will try to work it out. Pero hindi nila naisip, grabe yung disiplina ng ginagawa ng tao, gigising ng ganitong oras, magbubuhat ng ganitong kabigat na mga equipment sa gym, and then ganito yung kinakain niya na walang kanin if you're a rice person, kagaya ko. Mahirapan sila, susuko ka agad kasi walang proper motivation and yung reason behind why you want to do it. Tama. Right? Ayun. Yun yung challenge dun yung kumbaga in-skip no? Let's skip to the good part. Instant tayo Let's skip to the good part. Diba? Good part agad. Good part agad Thai part lang muna. So yun, Coach napakahirap kasi minsan nun kumbaga hindi tayo realistic. Gusto lang natin ma-excite agad dun sa end result, and which is napakahirap na hindi mo ma-realize yung journey nila. So yung health and wellness journey, yung financial journey, yung mga yung mga nagsasabi, especially yung mga networking people, ang dami nilang pinaghirapan, namigay sila ng flyers, nagpainit sila doon sa flyover sa may Cubao, di ba? Kahit sino in-invite kahit sino. So, talagang ang dami nilang pinaghirapan. Ang nakita mo lang agad, pinarking yung BMW. Yung skip to the good part lang talaga, di ba? So na minsan no. Pero pag na-realize mo, pag ikaw na yun, tapos na-engage ka dyan, tapos hindi mo pala kaya kasi hindi mo inintindi na yun dapat gawin or i-complete or i-accomplish, magiging disappointed ka. Yes.
Oo. Kasi hindi ka handa eh. Hindi naman kasi pinapakita ng society yung paghihirap. Lagi magaganda lang yung pinapakita. So, yung ano... Ay, hi nga pala sa ating 3 viewers dyan. Thank you for watching. Sa akin mga nag-thumbs up, nag-like. Sino ba sila dyan? Yeah. Ayun. Javad, Iqbal, Karuna, Kantapal. Thank you very much. Ang bilis ng oras. Ilang 6 minutes na lang pala, no? Kaya pala. Anong oras na ba? Coach, okay. Invite sila doon sa mga projects mo and everything na ginagawa mo on a day-to-day basis. Sorry, may... Sige, go ahead po. Oo. Parang may problema. I'm not sure sa internet ko or sa internet mo. Anyways, so hello everyone. My name is Abe. I'm a life coach. And I have a Facebook page, A. Villegas Alfonso. That's my main profile Facebook account. And I have an Instagram, Arlene Alfonso. And TikTok account, which is mostly ang pinaka-updated sa lahat ng social media ko is my TikTok account. Life coach at The Inside Job. And I have a coaching Facebook page, The Inside Job. So currently, I am using a new program, which is Unleash, Recreate You. It's a self-immersion program that is not something na self-face, no? Ito ay, kaya limited lang yung mga clients na tinatanggap ko. It's because I need to make sure that there's quality time during the coaching period. Hindi ito tipong recorded video that you will have to watch and then all done na. I cannot help you, become the best version of you if that's going to be a pre-recorded video. But this is a live coaching where you will go through a self-immersion. You will to get to know yourself better. Yung the deep, pagkakakilala, yung the deeper way of you knowing yourself, we'll have to go through that because we have a new coaching framework that I've created based on the results of my coaching sa aking mga clients. So if you need help, if you need a mentor or a coach, if you need someone to, help you identify your current personal challenges, if you want to get to know more about yourself, if you want to understand yourself, if you want to understand your pain, why it's causing you pain, if you want to understand and unpack your past baggages, you might want to speak to a life coach. And lahat ng mga clients ko will have to go through a breakthrough call which is a prerequisite of my coaching program because may mga pagkakataon na hindi niyo naman kailangan mag-go through ng coaching program. One session sometimes is enough for someone to start something sa buhay nila that will help them change their life. So I'm offering that free 45-minute breakthrough call. So if you want to avail for that, you might want to send me a DM. Ayun. So yun, so napakasaya, no? And ito pong ginagawa po namin, itong Unfiltered DNA, sorry, dapat sana 3 beses isang linggo. Ano na lang, once a week. Pero naka-live po tayo. Yan, Fresh FM through their Facebook page. Hindi ko ma-share kanina sa YouTube channel nila. I don't know for whatsoever reason. Actually, sinare ko lang through your account kasi hindi ko makita. But actually, guys, we have our own Facebook page, Unfiltered DNA. So that's our main Facebook page. Kami dalawa ni Darren. But we also go live during Saturday through Fresh FM. That's 1 p.m. to 3 p.m. every Saturday. So you might want to catch us every weekend if wala kayong time, Tuesday and Thursday because yun yung recorded namin sa Unfiltered. Ayan. Medyo busy lang po kasi Disyembre. So maraming activity. Yeah. We're just trying to catch up sa mga schedules natin kasi sobra-sobra talaga yung pagka-busy natin this month. But next year hopefully magiging regular na talaga siya. That is good. Basta regular ang Saturday na nakapahinga na kami tapos na yung work week and at the same time focus kami sa isa't isa. Tsaka mas pinag-isipan yung parang topic na pwede natin mai-tackle. Kasi the entire week na experience mo kung ano ba yung challenges the entire ano ba yung challenges, ano ba magandang topic. Diba? Patnil, tapos budget. so next week baka more on Pasko na, yung gift giving, mga ganon, mga events in the future. So hindi natin alam. Ayan, Coach A, thank you very much sa oras mo.
and enjoy Anjo's world, di ba? Yeah, so after this, takbo na kagad ako doon. And again, thank you very much mga friends. Salamat po for joining us here at Fresh FM. You can watch this as live kasi nandiyan pa rin sa FB. And you can catch us sa mga pages namin. Again, thank you in behalf of Fresh FM. Maraming salamat. In behalf of Coach A, my name is DJ Darren East. And this is Unfiltered DNA. I am D. Thank you. And I'm A. Thank you very much. Have a wonderful weekend, everyone. God bless. Thank you. Ingat po Thanks, kayo. guys. Bye. Yeah, bye-bye.